Magandang gabi mga kaibigan. Ako nga pala si Tito Ik. At ito ang isa na namang nakakakilabot na kwento ng kababalaghan. Isang totoong karanasan na isinumpa ng kasaysayan ng aming baryo. Ang kwento ng Ang Huling Barang. Ang laban ng isang albularyo sa isang mangkukulam. Kung mahina ang loob mo, mas mabuting wag mong ituloy ang pakikinig. Dahil ang kwentong ito hindi basta kathang-isip, may mga saksi, at ang iba, hanggang ngayon, hindi na nakakausap. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang matandang albularyo na si Mang Isko. Kilala siya bilang tagapagpagaling at tagapagtanggol ng baryo laban sa mga masasamang espiritu, aswang at kulam. Isang araw ng Miyerkules ng gabi, bigla na lang may mga batang nilagnat ng walang dahilan. May mga hayop na namamatay. At may mga gulay sa bukid na bigla na lang nalalanta. Aling Tasya, Mang Isko, tulungan niyo po kami. Ang anak ko, 2 araw nang hindi nagigising. Parang may kung anong bumabalot sa katawan niya. Mang Isko, anak, may masama. May itim na mahika sa baryo natin. Nagpasya si Mang Isko na magsagawa ng ritual. Isang tawag sa mga diwata at anito upang tuklasin kung sino ang may gawa ng kababalaghan. At doon, nakita niya sa tubig ng palanggana ang anyo ng isang babae, si Aling Konsing. Si Aling Konsing ay matagal nang itinuturong may kakaiba sa kanya. Mahilig sa itim, laging may dalang itim na pusa at hindi nakikitang nakikisalamuha. Mang Leon. Si Konsing, siya nga. Noon pa sinasabi ko na, subalit ang mas matindi. Hindi lang simpleng kulam ang ginagawa niya, kundi barang ang pinakamatindi at pinakamalupit na uri ng itim na mahika. Ginagamit niya ang mga insekto at hayop para mapasunod ang sino mang gusto niyang saktan. Nang gabing iyon, dinalaw ni Mang Isko si Aling Konsing sa kanyang kubo. Mang Isko, Konsing, alam kong ikaw ang may gawa nito. Itigil mo na, bago ka tuluyang lamunin ng impyerno. Aling Konsing, ikaw ang dapat mag-ingat, Isko. Ako ang reyna ng dilim dito. Sa bawat patak ng dugo mo, mas lalakas ako. Kinabukasan, nagpasya si Mang Isko na bumuo ng isang matinding pag-aanito. Isang pagtaboy sa masamang espiritu. Nagtipon ang mga taga-baryo at doon, itinawag niya ang 4 na espiritu ng kalikasan. Apoy, tubig, hangin, at lupa. Mang Isko, sa ngalan ng liwanag, nilalang ng lupa't hangin, pawiin ang dilim sa aming baryo. Habang isinasagawa ang ritual, biglang nagdilim ang langit, bumuhos ang malakas na ulan, at sumulpot si Aling Konsing sa gitna ng apoy. Aling Konsing, hindi ninyo ako mapipigilan. Ang huling barang ko, ang magwawakas sa iyo, Isko. Tinawag ni Mang Isko ang huling anting-anting, ang mutya ng apoy. Isang batong pula na ipinamana pa ng kanyang lolo. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng ninuno, pawiin ang kasamaan. Isang matinding liwanag ang bumalot kay Aling Konsing. At mula sa kanyang katawan, lumabas ang libu-libong uod, daga, at gagamba. Hanggang sa tuluyan siyang masunog sa apoy ng anito. Pagkatapos ng ritual, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Gumaling ang mga bata, muling namulaklak ang mga halaman, at ang mga hayop ay nagbalik sa dati nilang sigla. Aling Sheila, salamat po Mang Isko. Mang Isko, tandaan niyo, sa bawat dilim may liwanag na magpapalayas. Basta't manalig tayo. Makalipas ang ilang taon, pumanaw si Mang Isko sa edad na 73 at hanggang ngayon, sa bawat Mayo, ginugunita ng baryo ang kanyang kabayanihan upang hindi na muling makapasok ang kadiliman. At diyan nagtatapos ang ating kwento mga kababayan. Ang aral dito, huwag basta-basta nagagalit, huwag nagpapadala sa inggit dahil sa huli, ang kasamaan, kailanman hindi magwawagi sa kabutihan.
Ako si Tito Ike at ito ang mga kwento ni Tito Ike. Hanggang sa muli, magandang gabi at huwag kalimutang magsindi ng kandila. Baka may nakikinig sa likuran mo. Ito nga pala ang mga kwento ni Tito Ike. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayong gabi, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ikaw ang unang makakarinig ng mga susunod nating kababalaghan. At kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, i-share mo sa comment section. Baka yan na ang isunod nating kwento.